Binatikos ng Malacanang ang pagtabla ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang-kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Unang-una, bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago. Nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po, bilang magulang, ay proud sila sa kanilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagpapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa Malacanang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na po mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga response, ng kanilang mga nalalaman. Pero mismong si Resigned Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kapangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at Ombudsman na magsampa ng kaso. Kung nanganganib na nga bang madissolve ang ICI, But since nga po, nandiyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maaari pong maging ganun. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye. So, anumang update patungkol dyan. ayon kasi sa Politico.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makumpleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na baka mabuwag na ang ICI at sila na ang tuluyang humawak na mga flood control cases. Bukas naman ang palasyo sa anumang maaaring kahantungan ng ICI, bunsod na rin ng mga gumugulong na panukala sa Kongreso na magtatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.